Good day everyone, this is Chomar TV for another video. Today, i-discuss naman natin kung paano tayo mag-graph ng circle given its equation. So, without further ado, let's get started. Bagong lahat is i-review nyo muna kung paano tayo kumuha ng center and radius ng circle, especially kung paano tayo convert ng equation from general form to standard form. Kasi yun ang gagamitin natin for our discussion for today. Okay? Alright, so simulan na natin. Graph the circle given its equation. Number 1, we have x squared plus y squared is equal to 16. Makikita natin na kapag x squared plus y squared lang, no, yung isang side ng equation, makikita natin na yung center ng circle ay nasa origin. So, ibig sabihin, ang center po ay nasa origin or 0, 0. Okay? Ayan po. And then, ang radius naman po is yung square root nito. So, the square root of 16 is equal to 4. Okay? So, i-graph natin yung circle whose center is 0, 0 and then yung radius naman po is 4. So, mag-draw muna tayo ng coordinate plane. So, ito na po yung coordinate plane. So, una is ipa-plot muna natin yung center ng circle which is 0, 0. So, of course, nandito po, no? Nasa origin po yung intersection ng x and y axis. Okay? Nandito po yung center. Okay? And then, yung radius naman is 4. Since ang definition ng circle ay lahat ng points ay equidistant, no, mula sa center, 'di ba? So maglalagay tayo ng points which is 4 units away from the center. So magbibilang tayo ng 4 units mula sa center in all directions like this one. So 1, 2, 3, 4. So nandito dapat yung point ng circle. And then we do the other direction. So 4 units above, then 4 units to the left, and then 4 units sa ibaba. Okay? Para makita natin na lahat ng points ay 4 units away from the center. Okay? And then maglalagay tayo ng smooth curve now to draw a circle like this one. And that's how you are going to graph the circle. Okay, so ito po mismo yung graph ng circle whose radius is 4 and whose center is 0, 0 or origin. Okay, so ito po yung equation ng circle. Ayan. Next, number 2, we have x plus 1 quantity squared plus y minus 4 quantity squared is equal to 64. So, again, kunin muna natin yung center ng circle. Okay? So, this is in form of x minus h at saka y minus k. Okay? So, para sa value ng h, diba, since positive 1 siya, no? And minus h ang form niyan, the value of h should be negative 1 because positive 1 is the same as negative of negative 1. Okay? So, negative 1 po yung value ng h. At saka yung value naman ng k ay positive 4. So, ibig sabihin yung center ng circle ay negative 1, 4. And then, para sa radius naman, which is square root nito, no? So, the square root of 64 is equal to 8. So, the radius is 8 units. Ngayon, magdodraw tayo ulit ng Cartesian plane or coordinate plane to graph the circle. Okay, so ito na po yung coordinate plane and then ipa-plot muna natin yung center ng circle. So, ang center po ay negative 1, 4. So, nasa second quadrant po dapat yan. So, negative 1 tapos 4 sa taas. 1, 2, 3, 4. So, nandito dapat yung center ng circle. Okay? Ayan po. And then, para sa radius naman, which is 8, so maglalagay tayo ng points which are 8 units away from
the center in all directions. So, extend natin to. Ibig sabihin, maglalagay tayo ng points which are 8 units away. Okay? So, ibig sabihin, magbibilang tayo ng 8 guhit dito. So, magbibilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, nandito po dapat yung point ng circle. Okay? And then, para sa kabila, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, nandito dapat yung pangalawang point. And then, ipa-plot natin yung point sa taas at saka sa baba. Pero 8 units pa din, ano po. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, nandito yung pangatlo. And then, 8 units pababa. So, 1, 2, 3, then 4, 5, 6, 7, 8. So, nandito sa baba yung pang-apat. Okay? And then, i-connect natin yung 4 na points with a smooth curve to form a circle. Just like this. So, bagamat hindi siya perfect circle, no, alam natin na ito po yung graph ng circle whose equation is this one. Okay? So, gamitin nyo na lang yung compass para makadraw kayo ng perfect circle. Okay? So, this is the graph of the circle whose center is at -1, 4 and whose radius is 8 units. Okay? So, ito po yung graph. Next is number 3. We have x minus 4 quantity squared plus y squared is equal to 25. Kunin muna natin yung center at saka radius ng circle. Ano po? So, sa center po, so para sa x minus 4, kasi di ba nasa form siya ng x minus h. So ibig sabihin, positive yung value ng h, which is 4. So, we have 4. Tapos, dito naman, y squared. So, y squared lang ang nandito. So, ibig sabihin, the value of k must be 0. So, ibig sabihin, the center of the circle is at 4, 0. Okay? And then, para naman sa radius po, this is the square root of this one. So, the square root of 25 is equal to 5. So, the radius is 5. And then, since nahanap natin yung center at saka yung radius ng circle, so, it's time na i-draw na natin yung graph ng circle. So, again, this is the coordinate plane. So, first, ipa-plot muna natin yung center ng circle. So, 4, 0. So, ibig sabihin, yung point na yun ay nasa x-axis. Okay? Ayan po. So, mula dito, magbibilang tayo ng 4 na guhit. So, 1, 2, 3, 4. So, nandito yung center ng circle. That is 4, 0. Okay? Ayan po. And then, since the radius is 5, so maglalagay tayo ng points which are 5 units away from the center. So, from here, magbibilang tayo ng 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, ito dapat yung yung point na nasa circle. Okay? And then, sa kabila, magbibilang ulit tayo ng 5. 1, 2, 3, 4. Then, may isa pa tayo, 5. Okay? So, dito po dapat yan. And then, sa taas, magbibilang tayo ng 5 units. 1, 2, 3, 4, 5. So, nandito po dapat yan, no? So, make sure na nakatapat sa center. And then, sa baba naman, 5 units. 1, 2, 3, 4, 5. So, nandito dapat yan. Okay? And then, i-connect natin yung 4 points with a smooth curve to form a circle. So, ayan po yung mismong graph ng circle whose equation is this one. Okay? So, ito po yung mismong graph.
Next, number 4, we have x squared plus y squared minus 10x minus 6y plus 9 is equal to 0. So, unfortunately, this one is in general form. Kaya hindi natin agad makukuha yung center at saka radius ng circle. Pero, we can convert, no? I-convert natin ito, equation na to sa standard form. So, dapat na-review nyo na kung paano tayo mag-transform ng equation ng circle. Okay, so, first is, kolektahin muna natin yung x terms. So, we have x squared minus 10x, diba? Okay, plus blank. Okay, ayan po. Then, plus y terms naman, so, kolektahin natin as well. So, y squared minus 6y plus blank is equal to, yung positive 9 ilipat sa kabila, we have negative 9. Okay? Ayan po. Tapos, bale, ang gagawin natin next is, kaya tayo nag-leave ng space para masagawa natin yung completing the square. Okay? Ayan po. So, to do this, kunin natin yung coefficient ng x. Dito muna tayo, no? Coefficient ng x, which is negative 10, diba? And then, perform two operations. I-divide sa 2, so that we have negative 10 divided by 2 is negative 5. And then, pagkatapos, square mo siya or erase mo sa 2. Okay? So, negative 5 squared is positive 25. So, ibig sabihin, 25 ang i-add natin. Okay? Next naman po, we have this one, no? So, kunin natin yung coefficient ng y, which is negative 6. Okay? Then, perform two operations. So, by dividing by 2, negative 6 divided by 2 is negative 3. And then, square mo to. Okay? Square mo yung result. So, negative 3 squared is positive 9. So, ibig sabihin, positive 9 ang i-add natin. Okay? Ayan po. And then, after nun, since 25 at saka 9 ang in-add natin, so, ibig sabihin, mag-a-add tayo ng 25 at saka 9. Okay? Ayan po. And then, i-group na natin sila so that magiging ano sila, perfect square trinomial sila na pwede nating i-rewrite as the square of binomial. So, to rewrite this as a square of binomial, kunin mo yung square root nito, tapos kopyahin mo to, tapos kunin mo yung square root nito. So, this will become x minus 5 quantity squared. Okay? So, square root of x squared is x, then minus, then square root of 25 is 5. Then plus, square root of y squared, kunin mo to, tapos kunin mo to. Okay? So, kunin mo yung square root ng y squared, magiging y, then minus, square root naman ng 9. So, that is 3. Okay? Then, equals, combine mo tong tatlo, so, magiging ano na siya, 25. Okay? So, makikita natin, makakancel yung 9 dito. Negative 9 tsaka positive 9. Cancel out na. Kaya, 25 na lang po. So, ayan na. So, ayan na po. Ito na po yung standard form ng equation ng circle. Okay? So, ang center po ay 5, 3, and then yung radius naman is yung square root ng 25, which is equal to 5. Okay? And then, since alam nyo na dapat kung paano tayo mag-graph ng circle, so ipa-plot muna natin yung center ng circle, and then maglalagay tayo ng points which are 5 units away from the center. And yung graph na yun ng circle ay ito, nasa inyong mga screen. Okay? So, ayan po yung mismong graph ng circle. And then, for the last one, we have x squared plus y squared plus 6x minus 14y minus 86 equals 0. So, again, nasa general form siya. So, kailangan naka-standard form siya to get the center and radius. Okay? So, first, kolektahin muna natin yung x terms. We have x squared plus 6x plus blank. Okay? Then, plus, yung y terms naman, we have y squared minus 14y plus blank.
Again, kaya tayo nag-iwan ng space para sa gagawin nating completing the square later. Okay? Equals, itong negative 86 ilipat sa kabila, this will become positive 86. Okay? And then, ayan na po, gagawin na natin yung completing the square. So, for this one, kunin natin to, yung coefficient ng x, which is 6, diba? So, gagawin natin, perform two operations, divided by 2, which is 3, and then square the result. So, 3 squared is equal to 9. So, of course, 9 ang ilalagay natin dito. And then, for this one, kunin natin to, yung coefficient ng y, which is negative 14. Tapos, divide natin sa 2. So, that negative 14 divided by 2 is negative 7. And then, square. So, negative 7 squared, that is equal to positive 49. So, ibig sabihin, 49 ang i-add natin dito. Okay? And since nag-add tayo ng 9 tsaka 49 dito, so sa kabila, mag-add din tayo ng 9 at tsaka 49. Okay? Ayan po. And then, igrupo natin so that makita natin na ito ay perfect square trinomials. Okay? Ayan po. And then, saka natin i-rewrite as square of binomial. So, we have, so for this one, x squared plus 6x plus 9, dapat nakasulat siya as x plus 3 quantity squared plus, for this one, y squared minus 14y plus 49, this should be equal to y minus 7 quantity squared. And then, ipa-plus natin itong tatlo. This gives us 144. So, this is the standard form ng equation ng circle. Okay, and with this, makukuha natin yung radius at saka center nito. So, yung center po ay negative 3, 7. And then, yung radius naman is the square root of 144 or 12. Because square root of 144 is equal to 12. Once again, to graph the circle, ipa-plot muna natin yung center ng circle, which is negative 3, 7. And then, maglalagay tayo ng points ng circle which are 12 units away from the center. Okay? And yung graph ng circle ay dapat ganito siya. So, yan po yung mismong graph ng circle with the given equation. Alright, so we're done for today, which is graphing the equation of the circle. And I hope you have learned something. Alright, so don't forget to subscribe to my YouTube channel and follow me also on my TikTok account. Stay safe, God bless, and as always, have a great day to all.